Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Comelec, inabisuhan na ang 34 na senatoriable sa may mga paglabag sa election laws. Sandra Cam, itinanggi siya ang utak ng raid laban sa mga Yuson. Bawal ang pamumulitika sa PMA Alumni Homecoming bukas. Duterte, itinangging inendorso niya si Jinggoy. Andaya, ibinunyag ang kickback system sa DBM. Samantala, DILG tinukoy ang 75 LGU na lumabag sa environmental laws ng Manila Bay. Na ang mga NBI agents na nagmalabi sa pag-aresto kay Ressa. Duterte, isinisi sa kakulangan daw ng mga manggagawa kaya't na-delay ang mga build projects. DOH Ex-Secretary Obial sinabing humina daw ang measles vaccine sa panahon ni Garin. At van nahulog sa Eastern Samar. 5 kritikal, 8 iba pa sugatan. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Matitino ba o mga kurap pa rin ang mananalo sa nalalapit na halalan sa May 13, 2019 elections? Ulitin natin, matitino ba o mga kurap pa rin ang mananalo sa nalalapit na halalan sa Mayo 13 taong kasalukuyan? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines.
At tayo po ay telecasted sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Destiny Cable Channel 84, and Cable Link Channel 59, at sa 500 pang iba't ibang cable companies nationwide. So, mga suki, kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Muling handang-handa na po tayong maglingkod sa araw pong ito para po sa ating mga kababayang Pilipinong tigang na tigang sa mga katotohanan, sa mga balitang hindi po pinilipit, sa mga totoong balita. Sa loob po ng programang Makatotohanan at bawal po ang fake news. Ang programa po natin ay pinalilipad na ngayon ni Clarence Andaya habang nakaremote pa rin po sa atin ang ating Operations Head Engineer Oliver Lico at sa ating iba't ibang mga beats. Nakabantay pa rin po ang ating mga Leader News reporters na ready na rin pong magulat sa hapon pong ito. Ating mga telepono na nanatiling 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Matitino ba o mga kurap pa rin ang mananalo sa nalalapit na halalan? Iratsada na natin mga kaibigan ang mga balita para kayo po ay hindi na chichismisan ng mga fake news. Parang pangit yung pangit talaga pag fake news. Arraignment kay Trillanes ay ipinagpaliban daw ng korte. Detalye hatid na sa atin ni partner Boyet Guillermo. Paring Boyet, magandang hapon. Pasok! Pinagpaliban ng Pasay City Metropolitan Trial Court Branch 47 ang arraignment sa kasong grave threat ni Senator Antonio Trillanes Deport. Ito'y matapos igiit ni Attorney Reynaldo Robles, legal counsel ni Senator Trillanes, na may nakapending pa silang motion na inihain kay Judge Glenn Santos na kumo-question sa isinampang kaso laban sa senador. Si Trillanes hindi nagpakita sa korte na kinasuhan ng grave threat ni Department of Labor and Employment Undersecretary Jing Paras dahil sa umano'y pagbabanta sa kanyang buhay nang magkita sila sa Senate Session Hall noong nakarang taon. Itinakda naman ng korte ang naudlot na pagbasa ng sakdal ng senador sa March 29. Matatandaan may kinakaharap pang kasong inciting sedition, conspiracy to commit coup d'etat si Senator Trillanes sa Pasay City RTC Branch 118. Mula sa Pasay City, Boyet Guillermo nag-uulat, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang mga iba pang kaso ni Trillanes ay inciting to sedition and conspiracy to commit coup d'etat. Ayan, pending po yung mga kasong yan. At yung panibagong dapat marin siya yung grave threat. Sabi ni Jing Paras. Abangan natin sa March 29 kung ano pong mangyayari. Alright, isunod natin kagad ang report ni Jose Coy Laura. Siya bong may halagang 2.5 milyong piso nasabat daw ng QCPD. Detalye hatid ni Jose Coy Laura. Yes, Coy. Kasamang Errol, arestado ng mga pinagsanib na puwersa ng QCPD Novaliches Police Station 4 at ng Los Baños Police Station sa Laguna sa ikinasang drug bypass operation ang 3 sospek na mga big time na nagtutulak ng mga illegal na droga nitong Huwebes ng gabi sa Latuan Unit 2 Block 5, Villa Amanda Residence, Barangay San Antonio ng nasabing bayan. Nakilala ang mga sospek na sina Rosette Dimas alias Seth, Shuaib Sampal alias Tikboy, Violeta
Espina alias Monay, mga residente sa parehong lugar. Base nga sa ipinadalang report ni QCPD District Director Police Chief Superintendent Joselito Esquivel Jr. kay NCRPO Police Director Guillermo Ilyasar, nasa kote ng mga otoridad ang tatlong sospek sa pamamagitan ng pagkakaaresto ng mga pulis ng Novaliches Police Station sa pangunguna ni Police Superintendent Rosel Cejas sa apat na mga nagtutulak ng illegal na droga rin noong Miyerkules sa barangay Bagbag ng Novaliches na nakumpiskahan ng 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng street market value na 300,000 pesos at itinuro ang mag-live-in partners na sina Tikboy at Alyaset na kanilang mga supplier. Mabilis na nagsagawa ng follow-up anti-illegal drugs operation ang mga pulis laban kina Tikboy at Alyaset at nasa kote ang mga ito matapos bentahan ng shabu ang isang pulis na nagpanggap na posure buyer ng halagang 190,000 pesos. Nabawi mula sa mga tatlong sospek ang 4 na piraso ng medium size transparent plastic sachet na naglalaman ng mga hinihinalang shabu na merong timbang na 350 grams at estimated market value na 2 million pesos and 380,000 pesos. Isang big transparent plastic sachet, 5 cellular phones at ang ginamit na 199 pieces ng 1,000 peso bill bilang bypass money. Maharap ang mga sospek sa paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o yung tinatawag na Comprehensive Laws on Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa lungsod ng Quezon, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines reporting. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Koy! Yan ang sinasabi natin, napakaraming drugs ang nakakalat ngayon. Bakit kaya ganun, no? Ulitin ko, ang ating gobyerno ay napakainit ng kampanya laban sa drugs. Pero talagang hindi mapigil po ang pagkalat po ng maraming drugs pa rin. Bakit kaya? Bakit kaya? Sa halip na maubos po yan, bakit lalong dumadami? Nagtataka lamang po kami, nagtataka kami. Habang pakinggan na muna natin ang isa pang report, grupo ni Villar at mga kandidato po ng hugpong ng pagbabago na partido naman ni Sara Duterte, Mayor po ng Davao, kinumpirmang nagsanib puwersa na raw. Report hatid na sa atin ni partner Jojo Sigat. Parang Joe, magandang hapon, ipasok mo na! Inamin nitong si Senadora Cynthia Villar at Senador Sani Angara na kasado na ang kanilang pangangampanya kasama ang mga senatorial candidate ng hukpong ng pagbabago. Sa panayam sa campaign na rally ng mga senatorial candidate ng PDP laban, sinabi nitong si Senadora Cynthia Villar na sa loob ng 90 days campaign period, 5 beses sa isang linggo nila makakasama ang hukpong ng pagbabago senatorial candidate na binubuo ng 13 kandidato. Sinugundahan naman ito ni Senador Sani Angara na ayon sa senador na tiyak na Holy Week lang ang kanilang magiging pahinga sa pangangampanya. Ayon dito sa dalawang senador, Pigi gagawin ninyo. Talagang kasama kami ng hukpong. Our rallies are with Hukpong. These are specialized rally. And yung kahapon, parang isama sa ating mga re-election sa mga kaibigan namin sa Senado. So, mga specialized yun. Ang Hukpong talaga yung regular. Bali, mas madalas kayong kasama ng mga hukpong. Oo. Pero Hukpong is every day, 5 times a week. For the next 12 weeks, except 13 weeks, except Holy Week. bali sa loob ng isang linggo, 5 times A week, na Monday to dalawa. Friday yun. Monday. kasama niyo ang Rally, hukpong. dalawa. For this 90 days campaign. Tatlong probinsya na kami. Oo. Pampanga, Bataan, and today Pangasinan. Paano naman po yung guest candidate sina Angara at Villar ng PDP laban na kinabibilangan ng mga kandidato ng partido na sina dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino, dating Special Assistant to the President Sap Bongo, Dong Mangundadatu at Senador Aquilino Coco Pimentel III,
Bukod kina Villar at Angara, guest candidate din ng PDP laban ang dalawa pang nationalista party na sina dating Governor Amy Marcos at Pia Cayetano. Guest candidate din sina Senador Joseph Victor Recito at ang singer na si Freddy Aguilar. Sa naturang event, inendorso ni Senador Manny Pacquiao ang mga guest candidate at senatorial lineup ng PDP laban habang itinaas naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kamay ng mga naturang kandidato para sa pagka-senador. Ito si Jojo Sicat, nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much sa partner Jojo Sicat sa report na yan. Talagang sa politika, mulit-muli pinapatunayan na wala pong permanent friends and enemies except for permanent interest, sabi po nila, no? Yung mga kandidato ngayon na hindi niyo po inaakalang magkakasama-sama, magsasama-sama. Di ba? At ang mabigat dyan lamang, yung mga partido, may mga partido pong halos ang pangako po ay pagbabago, pero ang mga kasamang kandidato ay mga trapo at may mga kaso. Ulitin natin po yung ating survey question, mga suki. Matitino ba o mga kurap pa rin ang mananalo sa nalalapit na halalan? Mga kaibigan, marami pang reports ang inyo pong matutunghayan pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.